Hello, hello. Okay, good evening po sa inyong lahat. And praise God, ano po? And we are very happy na tayo po ay nagkaroon uli ng opportunity para po makapag-aral ng kanyang banal na salita. And we're very happy nakasama natin. Actually po, nung anniversary natin nakasama si Ma'am Carmen, ano po? Nung anniversary, doon po sa lugar ng ating pong kapatid, ano po, doon po sa San Pedro, hindi po ba? San Pedro, nakakasako po niyan sa Lapate. Okay, tapos si Rowan po, just for you to know, yung kapatid po niya at siya po ay naging avid listener po at viewer ng ating pong Feasting on the Divine Verses. And you know what? Si Archie ay pastor na po ngayon. And talagang hinanap po niya yung pagkakataon na makita po kami in person to express his gratitude because he is always telling me doon po sa mga messages niya na sobrang nai-encourage po siya at yun po ang ginamit ng Panginoon. Now, he is pastoring in Bulacan, somewhere in Bulacan. At ngayon pong week na ito, nakasama natin siya sa conference. Kaya sobrang encouragement po yan. Very encouraging to know that the Word of God, ayon sa kanyang sinabi, will not return unto Him void. Amen? Napapagod physically, pero ang purpose naman ng buhay po natin ay ang magamit tayo ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Kaya sa mga kasama po natin sa online, welcome po kayo. And this time, dadako na po tayo sa Baptist favorite. Ano po ang Baptist favorite? Amen. So kaya handa na po ba yung mga Bibles natin? 2 Kings chapter 4. May I request everyone to please open your Bible in the book of 2 Kings. Chapter 4, verses 1 to 7. Let me read to you our text and please follow me silently in your Bible habang binabasa ko po ng malakas and try to understand. Sikapin po natin na maintindihan po natin ang mga talata upang ang message ay makapenetrate sa ating pong mga puso because I believe na ang banal na Espiritu po ang gagawa sa ating kalagitnaan ngayong gabing ito. 2 Kings chapter 4, beginning verse number 1. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead. And thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Then he said, Go, borrow thee vessels abroad, all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him, and shut the door upon her, and upon her sons, who brought the vessels to her. And she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and leave thou and thy children of the rest. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, Almighty God, thank you so much for this beautiful evening. Thank you for gathering us together here in this place to hear thy precious words. Lord, kinikilala ko po na kung wala ka, wala po akong magagawa. So please help me. Puspusin mo po ako ng banal na Espiritu, ng iyong karunungan at ng iyong kapangyarihan. Katagpuin mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak. At nawadakilan Diyos, ang mensaheng ito ay maging kalakasan po ng bawat isa sa amin. Ipinagkakatiwala ko pong lubusan ang iyo pong magiging pangungusap sa bawat isa at nawadakilang Diyos, ito po ay maging malaking pagpapala
sa buhay ng bawat nakakapakinig at maging sa mga kasama po namin ngayon through online sa kanilang panonood. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask, in Christ's most holy name, Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Sa Tagalog na salin po, ganito po ang sinasabi ng Bible. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at iyong talastas ng iyong lingkod ay natakot sa Panginoon, at ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipinin niya ang aking dalawang anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin, anong meron ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang palyok na langis. Nang magkagayoy sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay. Sa makatwid bagay, ang mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghiram ng kaunti. At ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan. At iyong ibubuhos ang lagi sa lahat ng sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapuno. Sa gayoy nilisan niya siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, kanilang dinalang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari, nang mapuno ang sisidlan, na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan, at ang langis ay tumigil. Nang magkagay na paroon siya at kanyang isinaysay sa lalaki ng Diyos, at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis, at bayaran mo ang iyong utang, at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi. Ngayong gabing ito, nais kong pasimulan ng mensahe sa pagbibigay po sa inyo ng emphasis that the story and the message is about faith, obedience, and blessing. Ito po ay mensahe tungkol sa pagtitiwala. Ito po'y mensahe patungkol sa pagsunod. Ito po'y mensahe patungkol sa pagpapala. At ang prayer ko po ngayong gabing ito, sa anumang sitwasyon po natin, dito po nakita natin sa storya na sila po ay nasa mahirap na kalagayan, sa isang ipit na sitwasyon, pero sa isang iglap, sila po'y natulungan at nasolusyonan. Tatandaan po natin na sa usaping kaugnayan natin sa Diyos, wala hong problema na walang solusyon. All of the difficult situation na marahil dinadaanan po natin, pag ipinasok nyo na po ang Diyos sa storya at binigyang pagpapahalaga po natin ang kanyang salita, tiyakan po na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Again, ilagay po natin sa isip natin na sa mensaheng pakikinggan natin, ang bibigyan po natin ng diin ay ang usapin ng pananampalataya, usapin ng pagsunod, at usapin ng pagpapala. Huwag po tayong umasa na tayo po'y mapagpapala kung hindi po tayo matututong sumunod. At alam po nating mahirap sumunod kung wala pong pananampalataya. So, ang pagpapalay bunga ng pagsunod, at ang pagsunod ay dahil sa pagtitiwala. Mahirap pong sumunod sa hindi mo pinagtitiwalaan. Mahirap pong sumunod sa hindi mo pinapanampalatayanan. And that is the reason why I would like to encourage every one of you tonight. It is very important for us to trust the Lord in everything, in all situation, because I believe yan po ang susi upang ang mahirap ay maging madali, upang ang imposible ay maging posible, upang ang problema ay masolusyonan at ang pagpapala ay ma-enjoy natin sa ating buhay. Lagi ko pong sinasabi sa bawat isa na kung ang pag-uusapan po ang Diyos, ang main reason kung bakit siya naparito upang tayo po'y tubusin at iligtas. Because in the Bible, the Lord Jesus Christ Himself ang nagsabi po, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? Ang kailangan po natin, higit sa ano pa mang bagay, kaligtasan. Pero ang napakaganda sa Diyos, hindi po niya gusto lamang na ikaw ay maligtas. Hindi ang gusto lamang niya maging Kristiyano ka. Gusto ng Diyos na ikaw ay mapagpala. Amen?
And it is a fact, mga kapatid, na kung tayo po'y magpapakatotoo sa ating pong mga buhay, even though we are already a Christian or believer, nakakaranas pa rin po tayo ng mga sitwasyong mahirap, nakakaranas pa rin po tayo ng sitwasyong may kabigatan, at dito nga papasok na sa storyang ito, ayon sa ating pong nabasa, makikita nyo po na ang kanilang problema ay nalutas at nasolusyonan. And that is the reason why gusto ko po na ngayong gabi, hilingin sa inyo na makinig po tayong buong ingat. Let me share with you. Tingnan nyo po ang sabi po ng verse number 3. Dito ko po kukunin ang title ng ating mensahe. Ang sabi po ng verse number 3, then he said, go, borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Very striking sa akin yung last part. Yung huling bahagi po ng verse number 3. Ang sabi po niya, borrow not a few. Let me share with you tonight, the message of the Lord ay entitled, borrow not a few. Hindi ba inutusan po siya? Sabi niya, okay, kailangan ng sisidlan. Ang sabi po niya, iisa lang po yung palyok namin dito. Iisa lang ang sisidlan namin dito. Ang sabi po ng propeta, punta ka sa mga kapitbahay mo. Manghiram ka ng mga lalagyan at huwag kang manghihiram ng kaunti. Okay? So, 3 things I would like you to notice, mga kapatid, in this message. Una, the instruction of the man of God. Here we can see the instruction of the man of God. Yung pong sinabi ni Prophet Elisha, yung instruction na ibinigay ng man of God ni Elisha. Mga kapatid, dapat malaman natin na sa spiritual life natin, ang isa sa napakalaking factor para sa ating paglakad, para sa ating pamumuhay, yung pong man of God na ginagamit ng Panginoon sa atin to somehow guide us, to somehow lead us. And here in this story, makikita natin that the man of God gave instruction. Okay? So yun po ang isa sa sesentrohan natin, the instruction of the man of God. Second, doon po sa statement, borrow not a few, instruction po yan eh. Okay? Ang makikita rin natin at magandang matutunan natin, the implication of the mandate. Pag sinabi nating implication, nung sinabi po ni Prophet Elisha, nung sinabi po niya, borrow not a few, yun po'y clear instruction. Malinaw at napakadetalyado, ang sabi po niya, borrow not a few. Instruction from the man of God. Ikalawa, magandang makita natin yung implication ng mandate. Bakit niya inutusan at sinabi niya, ano kaya ang pahiwatig nung huwag kang manghiram ng konti? Diba? Huwag kang manghiram ng konti. So ito pong implication ng utos na ito ay magandang matutunan natin. It means to say na sa usapang blessing, mga kapatid, ang disenyo ng Panginoon, pagpalain ka na hindi para malimitahan ang pagpapala na pwede mong ma-enjoy. So it is very important for all the believers to understand that the message that this passage is giving us ay yung bang pahiwatig ng Panginoon. Parang may mga pagkakataon po kasi ang Diyos more than willing, very eager to bless us, but sometimes tayo ang naglalagay ng limit. Okay? Tayo ang naglalagay ng limit. So kaya makikita natin yung pangatlo. So una po, the instruction of the man of God. Ikalawang makikita natin, the implication of the mandate. And then thirdly, the intention of the master. Ibig sabihin, ang Diyos po ba, ano ba talaga ang gusto niya sa kanyang mga anak? Sa Biblia po, alam niyo ang sinasabi? Kung yung ama niyo sa lupa, kahit masama, nag-iisip ng mabuti sa kanyang anak, ako pa kaya na ama ninyo sa langit? So ito po'y mensahe na nagpapahayag ng intensyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nagigipit, hindi Diyos ang may gusto niyan. Pag ikaw ay nahihirapan, hindi yan ang gusto ng Panginoon. Marahil pagdadaanin tayo ng Panginoon dyan, but it is good for you to understand that when we consider His will, ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa ay ang pagpalain po tayo. Amen? Do you really believe that? Ang gusto ng Diyos, pagpalain po tayo.
Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang ipit na sitwasyon na sila po ay may pagkakautang at doon sa kanilang kalagayan, gagawing alipin ng kanyang mga anak. So problema na nakikita niya na napakahirap, pero nung siya po'y lumapit, narito ang man of God na gumabay sa kanya, nagbigay ng instruction sa kanya, nang ipinapahiwatig ay ang Diyos sa kanyang intensyon na tayo po ay pagpalain sa ating mga buhay. Amen? So yun po ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, John 10:10. John chapter 10 and verse number 10. Sabay-sabay po mga kapatid. And please, try to understand. John 10:10. Ang ating Panginoong Jesus ang nagsalita. Siya po mismo ang nagsabi. Ang sabi po niya, that is the intention of our Lord. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ang sabi ni Jesus Christ, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kaya nga ang maganda po, makita natin sa message na ito na kung ang gusto ng Diyos pagpalain tayo, pero bakit may mga panahon sa buhay natin na parang ang higpit ng pagpapala, parang ang hirap na tayo po ay makakuha ng sagot sa mga dalangin po natin sa Panginoon. Diba? How come that according to our Lord Jesus Christ, ang gusto niya, i-bless niya tayo. Sabi ko nga po, lagi kong idinidiin po ito sa usapang Israelita, bayang pinili ng Panginoon, malinaw po na hindi lang gusto ng Diyos na maalis sila doon sa Egypt. Sa pag-aalipin ng mga Ehipsyo, ang gusto ng Panginoon, makarating sila sa Promised Land. At ang Promised Land po ay mensahe ng pagpapala ng Panginoon. The same thing is true sa buhay po natin. Bilang mga Kristiyano, ang gusto ng Diyos, hindi lang masave ka, hindi lang mapalaya ka, ang gusto ng Diyos, mapagpala ka. Di ba? Gusto ng Diyos na i-bless niya po tayo. So ngayon po, kung atin ngayong lulusungan na po, kung atin na pong bibigyan ng tinatawag na diin sa mensahe ng istoryang ito, anong mga bagay na dapat nating maintindihan? Number 1, we need to follow and do the instruction of the man of God. We need to follow and do the instruction of the man of God. Ibig sabihin po, yung palang idea na siya po'y man of God, na siya po ay propeta ng Panginoon, dapat po mga kapatid, makita natin ang importansya na tayo'y makinig, na tayo po'y sumunod at gawin po natin kung ano po yung instruction na ibinigay ng propeta. Sa understanding nyo po, ano po ba ang propeta? Ang propeta po ay tagapagsalita ng Diyos. Sila po ay taong itinalaga ng Panginoon upang iparating ang mensahe. Tama po? So that is the role of your pastor. That is the role of the man of God. It is a big advantage na kapag ka Kristiyano ka, mayroong pastor. Kaya nga nung nawala si Pastor Eni, problema po yan mga kapatid. Diba? Buti na lang may pretty boy na dumating mga kapatid. Hindi pala pretty boy, pretty boy pala. No? Buti na lang, meron pong somebody na po pwede na pumalit at magpatuloy ng kanyang sinimulan. May mga preachers tayo na ginagamit ng Panginoon upang ibigay ang mensahe. So kaya, for me, it is also good to understand and realize na hindi mo dapat binabaliwala ang propeta ng Panginoon. Diba? Advantage na may pastor ka. Kasi mga kapatid, yun po ang isang malaking blessing sa Kristyanismo. Na ang tagapanguna, na ang pastor, nandiriyan upang gumabay, nandiriyan upang tayo po ay bigyan ng instruction mula sa salita ng Panginoon. Pero ano po ang naging problema ng marami? Hindi nakinig. At tandaan nyo po ito, ito pong widow na ito, nakinig sa instruction. Kaya naman na-solve yung problema niya. In fact, siguro kung mag-iisip siya, sana pala talagang dinamihan ko na. Diba? So, kasi tinry niya. Hinanap niya ang lahat ng pwede niyang mahiram na sisidlan. Pero dumating doon sa punto na hanggang doon na lang, yung kanyang pong nahiram. Pero ang point, mga kapatid, napakalaking blessing na ikaw ay mananampalataya na marunong makinig sa pastor.
I remember King Saul. Hari po siya. Hari po si King Saul. Pero kahit hari ka pa, kapag ka hindi ka natutong rumespeto sa lingkod ng Diyos, kapag ka binaliwala mo ang lingkod ng Diyos, kapag ka hindi ka nakinig sa instruction ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod, kahit hari ka pa, magiging miserable ang buhay mo. So the lesson na dapat nating matutunan sa Christian life is that it is a blessing to listen. Diba? So follow and do the instruction. Isipin niyo po, hirap na hirap siya doon sa sitwasyon niya. Nangamba siya, nabalisa siya sa isang iglap nung ang propeta ng Panginoon ay kanyang pinuntahan, nung kanyang kinausap at binigyan siya ng instruction. Mga kapatid, nung kanyang pinakinggan, nung kanyang sinunod, nung kanyang ginawa, ang sinabi po ng propeta, di na-solve yung problem niya. Diba? Hindi ba napakalaking advantage na meron pong gumagabay sa atin? Amen po ba mga kapatid? Kaya po sa Biblia, dinisenyo ng Diyos talaga na ang church, maglagay siya ng pastor na mangunguna upang gabayan ka. Hindi po pwedeng mas marunong ka pa sa lingkod ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Prophet Samuel, sabihin mo kay King Saul, lipulin niya ang lahat ng mga Amalekites. Aba, mas marunong pa si King Saul. Sabi ni King Saul, sayang naman yung mga hayop na matataba at magaganda. Ang sabi niya, pakikinabangan ton si King Agag. Ibig sabihin, may instruction na ibinigay ang Diyos to Prophet Samuel, pero itong haring si Saul, mga kapatid, dinisregard po niya yan. He did not listen. He did not follow. He did not do kung ano po yung sinabi po ng propeta. Ano nangyari sa kanya? Tinanggal siya sa pagkahari. Mga kapatid, tayo hindi naman tayo hari. The more na dapat tayong sumunod. Amen? So, isang napakagandang mensahe ng storyang ito, borrow not of you, mga kapatid. Instruction po yan na nag-i-imply ng intensyon na tayo po ay pagpalain ng Panginoon. So, the second point na nais ko pong ibigay sa inyo, what is number 1? Follow and do the instruction of the man of God. Okay? Secondly, feel and discern the implication of the mandate. Magandang maramdaman natin at ma-discern natin. Ano ang ipinapahiwatig? Bakit sinabing manghiram ng marami? Pumunta ka sa mga kapitbahay, manghiram ka ng marami. Hindi utangan ang pinag-uusapan dito, ho? Baka mamaya ang maging pick up natin, mangutang ng marami. Sabi niya, humiram ka ng maraming sisidlan. Mga kapatid, ang message nung sisidlan, ito po ay sisidlan ng magiging pagpapala ng Panginoon. Diba? Yung tugon, yung solusyon sa problema. Bakit? Kasi yung langis, okay? Yung pong pupunuin ng Panginoon ng langis, yan po'y ipagbibili nila upang makaahon po sila, upang masolve ang problema nila. Mga kapatid, may karunungan ng Diyos na dapat nating bigyan ng pansin. Amen? So napakagandang bagay po nito. We need to feel and discern pag may pinagagawa ang Panginoon sa atin. Magandang maramdaman natin ano ang dahilan. Bakit ba ako inuutusan ng Panginoon na huwag kong pabayaan ang pagtitipon? Anong gustong ipahiwatig ng Panginoon? Ang gusto niyang ipahiwatig, ikaw ay patuloy na lumago. Ikaw ay patuloy na maliwanagan. Ikaw ay patuloy na mapagpala. Bakit ba inuutusan tayo magbigay? Katulad nga po ng mga tithes, offering, sacrificial giving, first fruits, or Thanksgiving, bakit tinuturuan tayo magbigay? Ito po ba ay nagpapakita na ang Diyos po ay sakim o ang gusto ng Diyos, kaya tayo pinagbibigay, ang ipinapahiwatig niya, gusto kitang pagpalain. Amen? Kaya huwag kang aalis doon sa pananampalataya para dalhin ka sa pagsunod na magre-resulta sa pagpapala. It is good na maging sensitive po tayo. Bawat mensahe na naririnig natin, ano ang gustong ipahiwatig ng Panginoon? Kaya nga sabi ko po, even our preachers, lagi kong sinasabihan, pag magpipreach kayo, just preach. Mangaral lang po kayo. Hindi natin kailangang unahan o tulungan ang banal na Espiritu. Just preach the word and the Holy Spirit will work.
The Holy Spirit will surely convict kung sino po ang nais niyang kausapin. Ang importante naman sa bawat nakikinig, hindi po yung mag-isip ka na pinatatamaan ka. Pero kapag kami pangangaral, magandang laging iniisip mo, bakit kaya yun ang message na ibinigay ng Panginoon? Di ba? Bakit kaya yun yung topic na tinalakay? Like for example, maybe exactly or presently, nasa sitwasyon ka na may pinagdadaanan ka, why do you think ito ang mensaheng ibinibigay ng Panginoon? May ipinapahiwatig sa iyo ang Panginoon. Imbis na mag-worry ka, mag-pray ka. Imbis na ikaw ay mabalisa, lumapit ka sa Diyos. Ang napakaganda po, mga kapatid, humingi ka ng gabay. Ito ang kagandahan po ng nangyari sa Kanya. Mula sa katayuan na may difficulty, mula sa katayuan na siya po ay down, mula sa katayuan na siya po ay medyo nasa mahirap na kalagayan. Pero nung siya po ay lumapit sa propeta at humingi ng gabay sa propeta at sumunod doon sa instruction na ibinigay ng propeta at naramdaman niya kung bakit, mga kapatid, ito ang paraan na nais gawin ng Diyos para sa kanya. Amen? So how about us tonight? Sensitive ba tayo? Ay, opo, ako napaka-sensitive ko. Pag natamaan po ako, ayoko na ngang umatindi. Ibang sensitive po yun. Nagtatampo nga ako eh. Natitisod nga ako eh. Bakit? Kasi alam ko ako pinatatamaan. Alam nyo yan? Hindi ba dapat sensitive tayo? Hindi yung sensitivity na yun ang sinasabi ko. Yung sensitivity na sinasabi ko, may kinalaman to sa discernment na kapag ka ang Diyos nagbigay ng mensahe, magandang ma-feel mo, ma-discern mo, Lord, bakit ito ang mensahe? Anong gusto mong maintindihan ko? Anong gusto mong matutunan ko? Anong gusto mong gawin ko? Mga kapatid, huwag ka nang pumunta sa church kung hindi ka rin lang willing na makinig kung anong sasabihin ng Panginoon. Maganda po yung fellowship, pero wala kang po pwedeng ipalit sa panahon na ang salita ng Diyos ipapangaral. Kasi yun yung time na mangungusap ang Panginoon sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang totoong Baptist, ang paborito natin, preaching. Diba? Kasi doon tayo lalago. Doon tayo kakausapin ng Panginoon sa preaching, mga kapatid. Kaya ngayong gabi, sa palagay po ninyo, ano ang dahilan at ito ang mensaheng ibinigay ng Panginoon? Mga kapatid, borrow not of you. Malinaw po ang kahalagahan ng pagsunod at paggawa ng instruction ng man of God. It is also good to feel and to discern the implication of the mandate. Bakit tinutusan tayo ng Diyos? Bakit tayo bibigay ng Panginoon? Bakit tayo pinagseserve ng Panginoon? Ang gusto ba niya, pahirapan niya tayo? Ang gusto ba niya, isahan niya tayo? Ang gusto ba niya, dayain niya tayo? Maliwanag po ito. You should understand, you should feel and sense the implication of the mandate. And then, sa pangatlo po, ano yung tinatalakay natin? Yung sinabi ko po sa inyo sa pangatlo, the intention of the master. Mga kapatid, it is good to find out and discover the intention of the master. Ang ibig sabihin po, mula doon sa panahong kinakausap tayo, it is good to find out, discover the intention of the master. Alam nyo, hindi natin kailangan magpakalalim. Alam kong kahit sa simple o karaniwang tao, napakadaling sagutin na kung ang pag-uusapan, intensyon ng Diyos, kung ang pag-uusapan yung kagustuhan ng Panginoon, anong gusto niya? Hindi ba ang gusto niya, pagpalain niya tayo? Tingnan niyo po, sa usapang prayer, anong instruction? Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you.
Sa Jeremiah 33:3, anong sabi? Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Laging maganda na damahin po natin ang intensyon. Kaya tayo pinagpe-pray, sapagkat ang gusto ng Diyos, pag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan. Kapag ka ikaw ay humanap, ikaw ay makakasumpong. Kapag ka ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Bakit tayo pinagbibigay? Luke 6:38. Luke 6:38. We need to understand and to know the intention. We need to discover and find out the intention of the Master. Anong sabi ng Luke 6:38? Give, and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that we meet withal, it shall be measured to you again. So the intention of God sa usapan ng instruction ng pagbibigay is to bless us. But why many Christians, in spite of the fact that the intention of God is to bless us, pag narinig niyo po, ang lumalabas sa bibig, hinaing. Ang lumalabas sa bibig, himutok. Ang lumalabas sa bibig, sama ng loob. Even to the point of blaming God sa kung anong nangyayari. Kung may Diyos, ba't nangyari sa akin ito? Kung may Diyos, bakit hanggang ngayon hindi niya sinasagot ang prayer ko? Hindi Diyos ang dapat mong tanungin. Sarili mo ang dapat mong tanungin na bakit hindi. Samantalang ang Diyos, ang intensyon niya, sa pagtawag mo, sasagot siya. Sa pagbibigay mo, pagpapalain ka. Sa pagsunod mo, pagpapalain ka. Mga kapatid, pero bakit hindi nangyayari? You better ask yourself. Di ba? Mga kapatid, bagamat ang babaeng ito ay sumunod, pagka kinuha niyo po yung diwa ng mensahe, mas marami palang lalagyan. Mas marami pang pagpapala. Amen? So, mga kapatid, for me, nung sinabi niyang, borrow not a few. Nung sinabi ni Elijah, borrow not a few. Ang implikasyon, ang ipinapahiwatig, doon sa iyong magiging pagsunod, the more na meron kang sisidlan, the more na maraming pagpapala ang po pwede mong ma-enjoy. Amen? Nasolve ang problema niya, pero nakita ko po na ang magandang ipinakikita rin ng mensaheng ito, na huwag nating limitahan ang pupwede at kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ha? Importante yan. So sa panimula natin, ano yung pinakita ko sa inyong mahalagang naintindihan natin? Ang mensahe ng pananampalataya, mensahe ng pagsunod, at mensahe ng pagpapala. Ang pagpapala ay resulta ng pagsunod. At ang pagsunod ay dahil sa pananampalataya. Hindi ka susunod kung hindi ka nagtitiwala. Bakit mo gagawin yung sinasabi nung nagsasabi sa iyo kung hindi ka naniniwala, kung hindi ka nagtitiwala? So meaning to say, napakalaki ng kaugnayan ng tatlo na sa pananampalataya mo, mapapatunayan mo yan sa pagsunod mo. At sa pagsunod mo, may enjoy mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? I hope, mga kapatid, na ang message na ito ay makatulong sa kung ano mang presenteng pinagdadaanan natin ngayon. Maring hindi exactly ganito ang problema mo, but the message is clear. Ano man ang problema mo, ang importante yung instruction na ibibigay ng Panginoon through His man, through His prophet. At importante na magkaroon ka ng discernment sa kung ano ang ipinapahiwatig ng ibinigay na mandato o instruction o utos sa iyo. And it is also good to find out and discover the intention of the Master. Sa ating pong pinag-aralan ngayon, what do you think is the intention of the Master? Yun ang masarap iuwi nyo ngayong gabi. Yung bang masagot natin sa ating isip, yung katanungang, bakit kaya ito ang mensaheng ibinigay sa atin ngayong gabi? Ano kaya ang ipinapahiwatig sa atin? Ano kaya ang intensyon ng Panginoon? Napakalaking blessing kapag ka malinaw sa iyo ang sagot sa katanungang ito. Amen? Mga kapatid, umuwi tayo, nakatatak sa isip natin,
Ang sabi po ng message natin, borrow not a few. The instruction, the implication, and the intention. Anong bagay na dapat matandaan natin? Number 1, follow and do the instruction. Feel and discern the implication. And find out, discover the intention. The intention of the Master. Everybody stand up, please. Meditation time. Maybe presently you are struggling. Maybe you are experiencing battles in your life. Posible pong meron difficulty sa ating sitwasyon ngayon. Be sensitive. Be sensitive. Binigay ng Diyos ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Ano kaya ang nais ipahiwatig ng Panginoon? Maybe this is the answer of God to your difficult situation. Alam ng Diyos ang sitwasyon ng bawat isa. Alam ng Diyos ang mga bagay na gumugulo sa isip natin. Alam ng Diyos at nakikita ng Diyos ang laban natin sa buhay. Pero mahalaga po na makinig tayo sa instruction. Mahalaga na maging sensitive tayo sa nais ng Panginoon. At matuklasan natin, panghawakan natin, that the intention of God is to bless all of us. Maring ang mensaheng ito'y sagot ng Diyos sa presenting sitwasyon mo. Sa pangangaral, ang Diyos ang nangusap sa iyo. Sa preaching, ang Diyos ang nagsalita sa iyo. At sa oras na ito ng ating paanyaya, ikaw naman ang mangusap sa Panginoon. Sa kung paano ang Diyos ay kumilos, make sure na pag lumapit po tayo, genuine po yan. Make sure na pag lumapit tayo sa altar ng Panginoon, sapagkat tunay na kinilos at kinausap tayo ng Panginoon. Maybe the Lord touch our hearts tonight. Maring sinasabi mo, sagot po ito ng Panginoon. Ang message na ito ay sagot ng Panginoon. At katulad po ng widow, I want to trust the Lord completely in my life. Yan po ang susi sa dinadaanan mo. Tiwala sa Diyos. Ang susi, pagsunod sa Diyos. Why not leave your place, come to the altar, pray to God, talk to God, pour out your heart, believe that God is listening to you. Ano man po ito, maring nabibigatan ka, maring merong mga sitwasyon na parang ang hirap at hindi mo makita ang solusyon. The answer is clear from His Word. You better be humble. Be honest. Talk to God. Express your heart to God. Marahil maraming tao hindi ka naintindihan. Marahil maraming tao hindi alam ang hirap na dinadaanan mo. Pero alam ng Diyos. At ang gabing ito'y magandang pagkakataon for you to open your heart to God and to tell God, Lord, I need this message. Thank you for talking to me tonight. Thank you for meeting my spiritual need. I need this message, Lord, and I want to apply this message. Gusto kong pagtiwalaan ka. Gusto kong sumunod sa iyo. Gusto ko pong mapagpala ang aking buhay. Sige po. You pray to God tonight. Gracious, loving God, thank you so much for your word. Thank you for answering the question in our minds. Thank you, Lord, for the power of your word. Panginoon, ikaw po nakakakilala sa bawat isa. Ang hiling ko lang po sa iyo, Panginoon, anuman po sitwasyon ng bawat isa ngayong gabing ito, ayon sa kanilang paglapit sa iyo, ayon sa kanilang pananampalataya,
Katagpuin mo po ang bawat isa, O Diyos. Bigyan mo po ng kagaangan ang may mga kabigatan. Bigyan mo po ng kalutasan ang mga may suliranin. Bigyan mo po, Panginoon, ng kalakasan ang mga may panghihina. Bigyan mo po ng kasaganaan ang mga may kasalatan. Ang mga may karamdaman, bigyan mo ng kagalingan. O Diyos, nawa, magtiwala kaming lubos sa iyo at panghawakan po namin ang iyong salita, ang iyong pangako, sapagkat naniniwala po kaming lubos na napakaganda po ng hangarin mo para sa bawat isa sa amin. Alam po namin, 100% naniniwala po kami na kami po'y gusto mong pagpalain. May we learn to always put our trust in you, to have faith in you, O God. At ang pananampalatayang ito'y patutunayan ng aming pagsunod sa iyo, Diyos, hanggang sa ma-enjoy po namin ang pagpapala mo sa aming mga buhay. Igawad mo po ang iyong basbas. Igawad mo po ang iyong bendisyon sa bawat isa sa amin, O aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat po. Kayo po ba'y napagpala sa mensahe ng Panginoon? Purihin po ang Panginoon. Tawagin po natin ang tagapangasiwa para sa huling bahagi ng ating service.